Durog ang mundo ni Carla nang matuklasan niya ang isang masakit na katotohanan. Ang mga taong kinikilala niyang magulang at nagpalaki sa kanya sa karangyaan ay hindi niya tunay na pamilya. Ampun siya at ang mas masakit, narinig niya ang plano ng mga ito na gamitin lamang siya bilang kasangkapan para sa isang negosyo. Sa takot at galit, tumakas siya sa gitna ng madilim at bumabagyong gabi. Walang baon kundi ang damit sa kanyang likod at ang sugat sa kanyang puso. Sa kanyang pagtakas, natagpuan siya ni Julian. Isang misteryoso, seryoso at makapangyarihang lalaki na nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Kinupkup siya nito sa marangya ngunit tila nakakulong nitong mansyon. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting nahuhulog ang loob ni Carla kay Julian. Ngunit hindi niya alam, si Julian ay hindi lang isang simpleng tagapagligtas. Hawak nitong susi sa kanyang totoong pagkatao. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Bumubuhos ang langit ng gabing iyon na tila nakikiramay sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Carla. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit wala siya pakiramdam. Ang manhid, ang lamig at ang walang katapusang sakit ang tanging namamayani sa kanyang buong pagkatao. Tumatakbo siya sa madilim at maputik na kalsada. Walang sapatos at tanging ang manipis sa sedang pantulog na suot niya ang nagpoprotekta sa kanya mula sa hagupit ng hangin. Hingal na hingal siya. Ang bawat hininga ay parang apoy na pumapasok sa kanyang baga. Ngunit hindi niya magawang huminto. Hindi siya pwedeng huminto. Dahil ang paghinto ay nangangahulugan ng pagbabalik sa impyernong binuo na mga taong ay tinuring niyang pamilya. Isang oras pa lamang ang nakakalipas ng magunaw ang mundong binuo ni Carla sa loob ng 22 taon. Sa mansyon ng mga Alcantara, akala niya isa siyang prinsesa. Siya nag-iisang anak ni Don Donato at Doña Elena Alcantara. Ang mga tanyag na pilantropo at may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Lumaki siyang nakukuha ang lahat ng marangyang bagay. Mga mamahaling damit, pag-aaral sa eksklusibong paaralan, at proteksyon mula sa mapanghusgang lipunan. Subalit ang lahat ng iyon ay isa lamang palang magandang pabalat sa isang napakaitim na aklat ng kasinungalingan. Nagising si Carla ng gabing iyon dahil sa uhaw. Habang pababa siya sa grandiosong hagdan patungo sa kusina, napansin niyang may liwanag pang nanggagaling sa silid-aklatan ng kanyang ama. Bahagya nakabukas ang pinto at mula sa awang na iyon ay narinig niya ang seryosong pag-uusap ng kanyang mga magulang. Ang balak sana niya ay batiin sila na magandang gabi. Ngunit ang mga sumunod na salitang lumabas sa bibig ni Doña Elena ay tuloy na nagpatigil sa kanyang mundo. Huwag mong pairalin ang emosyon mo, Donato. Isang ampun lang si Carla. Huwag mong panghinayangan ang damdamin ng batang yon. Ang boses sa kanyang ina na laging malambing sa kanya ay biglang naging malamig at puno ng lason. Matagal natin itinago ang sikretong ito para sa tamang panahon. At ito na ang panahon na yun. Kapag naikasal natin siya kay Robert Montenegro, mapapasa kamay natin ang natitirang 50% ng mga lupain ng kanyang mga magulang na nakapangalan pa rin sa kanya nang hindi niya nalalaman. Napakapit si Carla sa gilid ng pader. Pakiramdam niya ay biglang nawala ng hangin ng paligid. Ampun siya. At ang masahol pa, ang kasalang pilit na isinusulong ng kanyang mga magulang sa kanya at kay Robert. Isang lalaking kilalang mapaglaro at walang modo, ay isa palang malaking transaksyon sa negosyo gamit ang kanyang buong buhay bilang pain. Alam ko, Elena. Sagot naman ng kanyang ama sa isang tonong walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit tiyakin nating hindi malalaman ng tungkol sa kanyang tunay na pagkatao o ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng mga tunay niyang magulang. Hanggang sa pirmahan niya ang marriage contract at ang waiver ng mga ari-arian. Pananatili siyang bulag. Pagkatapos niyon, wala na akong pakialam kung saan siya mapunta. Ang bawat salita ay parang isang matalim na balaraw na paulit-ulit na sinasaksak sa puso ni Carla. Ang mga yakap,
ang mga halik sa noo tuwing kaarawan niya, ang mga salitang pagmamahal. Lahat ng iyon ay ipeking palabas upang mapanatili siyang sunod-sunuran. Hindi lang pala si Ampon, siya ay isang kasangkapan. Isang bihag ng mga taong pumatay o may kinalaman sa pagkawala ng kanyang totoong pamilya. Sa gitna ng labis sa takot, galit at pagkabigo, hindi na nag-isip si Carla. Pataksil siyang bumalik sa kanyang silid. Kinuha ang maliit na pitaka na may kaunting barya at tumakbo palabas ng mansyon sa pamamagitan ng pinto sa likod bahay, habang abala ang mga gwardya sa lakas ng bagyo. Ngayon, narito siya sa gitna ng lansangan, basang-basa at nanginginig. Ang mapuputing paa niya ay puno na ng gasgas at dugo dahil sa matatalas na bato sa daan. Walang permanenteng direksyon ang kanyang mga hakbang. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang takasan ng mga alkantara. Ngunit saan siya pupunta? Wala siyang ibang kakilala na hindi konektado sa kanyang pamilya. Ang buong buhay niya ay naging isang protektadong hawla. At ngayong bukas na ito, natatakot siyang lumipad dahil wala siyang alam sa totoong mundo. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bulong ni Carla sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng kulog na gumuhit sa kalangitan. Habang unti-unting nawawala ng lakas ang kanyang mga binti, napansin niya ang liwanag na nagmumula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang mamahaling itim na SUV na mabilis at tumatakbo sa madilim na kalsada. Sa sobrang dulas ng daan at sa biglang paglitaw ni Carla sa gilid ng kalsada, nagskid ang mga gulong ng sasakyan. Isang matinis at nakakabinging tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sinubukan ni Carla na umiwas, ngunit sa labis sa panghihina, nadulas ang kanyang paa sa putikan. Bumagsak siya ng napakahirap sa semento dahilan upang tumama ang kanyang siko, kanyang ulo, sa huling sandali ng kanyang kamalhayan. Bago tuli ang magdilim ang kanyang paningin, nakita niyang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang bulto ng isang matangkad na lalaki ang mabilis na lumabas. Ang anino nito ay tila isang malaking pader na humarang sa bagyo. Naramdaman niya ang marahang pagbuhat sa kanya ng dalawang malalakas na bisig. At ang huling narinig niya ay ang isang baritono, seryoso, ngunit may halong pag-aalalang boses. Manatili kang gising, ligtas ka na. At pagkatapos niyon, ang lahat ay tulad ng nilamon ng kadiliman. Mabigat ang mga pilikmata ni Carla na magsimula siya magkaroon ng kamalayan. Ang unang naramdaman ng kanyang katawan ay ang kakaibang init at lambot ng higaan na hindi pamilyar sa kanya. Wala na ang mga magaspang at malamig na semento ng kalsada. Wala na rin ang marahas na hampas ng ulan sa kanyang mukha. Sa halip, nababalot siya ng isang makapal at mabangong kumot na may amoy ng lavender at mamahaling kahoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit agad din siyang napapikit dahil sa matinding kirot na gumuhit sa kanyang ulo. May benda na nakapulupot doon at ramdam niya ang tibok ng sakit sa bawat segundo. Nang tuluyan ang makasabay ang kanyang paningin sa liwanag, natagpuan ni Carla ang sarili sa isang napakalawak na silid tulugan. Kulay abot itim ang mga pader nito. Minimalist, ngunit kitang-kita ang labis sa karangyaan. Ang bawat mueble ay gawa sa mamahaling materyales. Malayo sa tradisyonal na estilong klasikal ng mansyon ng mga alkantara. Bigla nagbalik sa kanyang isip ang mga huling tagpo bago siya nawala ng malay. Ang kanyang marahas na pagtakas, ang lason sa mga salita ni Doña Elena, ang nakabibinging preno ng sasakyan, at ang malalakas na bisig na bumuhat sa kanya sa gitna ng unos. Ang takot na akala niya ay pansamantalang natulog ay biglang sumiklab na parang apoy. Nasaan ako? Bulong niya sa kanyang sarili. Habang pilit na bumabangon kahit umiikot ang paligid. Napansin niyang hindi ang basang seldang pantulog ang suot niya, ang gawa, kundi isang malaking puting t-shirt na abot hanggang tuhod. Lalo siya napanik. Sino nagpalit sa kanya ng damit? Nasaan ang mga alkantara? Nahuli ba nila siya? Huwag ka biglang babangon kung ayaw mong himatayin ulit.
Isang baritono, malamig, ngunit may otoridad na boses ang biglang umalingaw mula sa madilim na bahagi ng silid malapit sa malaking bintana. Napasingap si Carla at mabilis na hinila ang kumot upang itakip sa kanyang dibdib. Habang ang kanyang mga matay nakatutok sa pinagmulan ng boses. Mula sa anino ng kortina, isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Halos mapatigil ang paghinga ni Carla sa itsura nito. Ang lalaki may matatalas na mga mata na kulay itim. May matangos sa ilong at panganatila ba nililok ng isang sining. Ang kanyang gupit ay malinis at suot niya ang isang simpleng itim na polo na bahagya nakabukas ang unang 2 botones. Nagpapakita ng matikas itong pangangatawan. Siya si Julian. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Carla habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sumasakit ang kanyang ulo sa bawat salitang binibitawan niya. Ngunit ang takot ay mas matimbang kaysa sa pisikal na kirot. Nasa ligtas kang lugar. Ito ang aking tahanan. Seryosong sagot ng lalaki habang naglalakad patungo sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama. May bitbit siyang tray na naglalaban ng isang mangkok ng mainit na sopas, isang baso ng tubig at isang tableta ng gamot. At para sa iyong huling tanong, wala akong ginawang masama sa iyo. Niligtas kita bago ka patuloy ang masagasaan ng sasakyan ko sa gitna ng bagyo. Ang personal kong manggagamot na babae ang nagpalit ng iyong basang damit at nagasikaso sa mga sugat mo. Kaya maaari mo bang ibaba ang depensa mo? Bahagyang humupa ang takot sa dibdib ni Carla nang marinig ang salitang manggagamot na babae. Ngunit hindi pa rin siya tuloy ang nagtitiwala. Sa mundong iniwan niya, ang mga taong pinakamalapit sa kanya ay nagawang magsinungaling. Paano pa kaya ang isang estranghero na nakatagpo niya sa gitna ng daan? Kailangan ko nang umalis. Sabi ni Carla habang sinusubukang itaas ang kanyang mga binti palabas ng kama. Ngunit sa oras na tumapak ang kanyang paa sa malamig na sahig, nakaramdam siya ng matinding pagkaulirat. Kung hindi mabilis na humakbang si Julian upang hawakan ang kanyang siko, muli na naman siyang babagsak sa sahig. Matigas din pala ang ulo mo, bulong ni Julian. Habang dahan-dahan damahan niya ang inaalalayan si Carla pabalik sa pagsandal sa mga unan. Ang hawak dito sa kanyang balat ay mainit, ngunit may kasamang kakaibang pag-iingat na tila bagawa sa mamahaling kristal ang dalaga. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi mo pa kayang tumayo ng tuwid. Saan ka naman pupunta sa ganitong estado? Sa gitna ng gabi at walang kahit anong proteksyon. Naiyak si Carla sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Nag-iiwan ng basang markas sa malambot na unan. Wala kang alam. Hindi mo alam kung anong panganib ang kinakahanap ko. Kapag nahanap nila ako rito, idadamay kita. Hindi sila titigil hanggat hindi ako nababawi. Tinitigan siya ni Julian ng matagal. Ang mga mata ng lalaki tila sumisid sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Naghahanap ng mga kasagutan na hindi binabanggit ng labi ni Carla. May kung anong emosyon na dumaan sa mukha ni Julian. Isang timpla ng poot, lungkot at isang malalim na determinasyon na hindi maintindihan ng dalaga. Ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng kanyang tipikal na malamig na ekspresyon. Walang sino mang makakapasok sa pamamahay na to nang hindi ko pinahintulutan, Carla. Banayad ngunit mariing sabi ni Julian. Natigilan si Carla. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaki. Ang kanyang hininga ay tuloy ang nag-alinlangan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko pa ito sinasabi sa iyo. Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian. Isang ngiti na lalo nagpalalim sa mga lihim na nakapaligid sa kanya. Lumapit siya ng bahagya, sapat upang maamoy ni Carla ang bango ng mask at peppermint mula sa lalaki. Gaya ng sinabi ko, nasa ligtas kang lugar. Kumain ka muna at uminom ng gamot. Ang mga sugat sa iyong mga tanong ay darating din sa tamang panahon. Sa ngayon, ang kaligtas at kalusugan mo ang aking prioridad. Umatras si Julian at naglakad patungo sa pinto ng silid. Ngunit bago niya itutuloy ang isara, lumingon siya muli kay Carla.
Magpahinga ka na mabuti. Walang mananakit sa'yo rito. Pinapangako ko yan. Naiwang mag-isa si Carla sa malawak na silid. Bit-bit ang mas malaking misteryo. Habang tinitingnan niya ang umuusok pang sopa sa mesa, isang kakaibang pakiramdam ang nanirahan sa kanyang puso. Bagamat puno ng lihim ang lalaking nagligtas sa kanya, may isang bahagi ng kanyang kalooban ang nagsasabing kay Julian. Sa ilalim ng kanyang madilim at misteryosong proteksyon, ay mas ligtas siya kaysa sa anumang lugar sa kanyang pinanggalingan. Lumipas ang isang linggo at nanatili si Carla sa loob ng napakalawak at marangyang mansyon ni Julian. Sa bawat araw na nagdaan, unti-unti bumabalik ang kanyang pisikal na lakas. Ang mga sugat sa kanyang mga paa na natamo niya nung gabing tumakas siya sa ulan ay naghilom na. Salamat sa walang sawang pag-aalaga na matandang katiwala at ng doktorang pinadala ni Julian. Subalit, habang naghihilom ang kanyang katawan, ang mga sugat sa kanyang puso at mga tanong sa kanyang isipan ay lalo lamang nang nagiging malalim at masakit. Hindi pa rin siya lubos na makapaniwala na ang kanyang buong buhay ay isang malaking kasinungalingan. Sa tuwing naalala niya ang boses si Doña Elena na tinatawag siyang ampun lang at ang plano ng kanyang ama na gamitin siya para sa negosyo, nakakaramdam siya ng matinding kirot. Ang mansyong ito ni Julian, bagamat bago at puno ng misteryo, nagsisilbi niyang proteksyon laban sa mundong biglang naging mapanganib para sa kanya. Bagamat madalang silang mag-usap, ramdam ni Carla ang labis sa pag-aalaga ni Julian. Binigyan siya nito ng silid na puno ng lahat ng kanyang kakailanganin. Mga bagong damit na eksakto sa kanyang sukat, masasarap na pagkain na laging nakahanda, at katahimikan na matagal niyang hindi naranasan. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyang ito, nanatili isang malaking pader sa pagitan nila. Si Julian ay tila isang anino. Darating ito sa gabi, titingnan siya mula sa malayo at mawawala rin bago sumikat ang araw. Ang labig at seryoso mukha nito ay tila may dalang mabigat na pasan na hindi nito pwedeng ibahagi sa iba. Isang gabi, hindi na nakatiis si Carla. Habang naghahapunan siya sa mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy, biglang bumukas ang malaking pinto ng dining hall at pumasok si Julian. Suot nito ang kanyang mamahaling business suit. Ngunit maluwag ang kanyang kurbata at bakas ang pagod sa kanyang matitikas sa mukha. Balak sana nitong tumango lamang at tumiretso sa kanyang silid tanggapan. Ngunit tumayo si Carla. Julian, maaari ba tayo mag-usap? Basag ni Carla sa katahimikan ng silid. Ang kanyang boses ay may halong pakiusap, ngunit may tapang na rin. Napatigil si Julian sa kanyang mga hakbang. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kanyang matatalas at itim na mga mata ay nakatutok sa dalaga. Pagkatapos sa ilang sandali, ng mabigat na katahimikan, pinili niyang isang upuan sa tapat ni Carla at naupo. Mukhang mas mabuti na ang pakiramdam mo, Carla. Tungkol ba sa gusto mong pag-usapan? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Diretsang tanong ni Carla habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Hindi mo naman ako kakilala. Nakita mo lang ako sa gilid ng daan. Duguan at tumatakas. Sino mang normal na tao ay dadalhin ako sa ospital o sa mga pulis. Ngunit dinala mo ako sa sarili mong mansyon. Tinatago mo ako. Pinapakain at pinoprotektahan. At higit sa lahat, alam mo ang pangalan ko bago ko pa man sabihin sa iyo. Sino ka ba talaga, Julian? Tinitigan siya ni Julian ng napakatagal. Walang mababakas sa emosyon sa mukha nito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, bahagyang humigpit ang pagkakahawak. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mas mabigat. Ang mga mata ni Julian ay tila sumisid sa kaibuturan ng kaluluwa ni Carla. May hinahanap na alaala o sagot na hindi pa kayang bigkasin ng labi. Minsan, Carla, ang mga hindi nating kakilala ang siyang may mas malalim na koneksyon sa atin kaysa sa mga taong inaakala nating pamilya natin. Malamig ngunit makuhulog ang sagot ni Julian. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang pait na pumuko sa kuryosidad ni Carla. Anong ibig mong sabihin? Paggigiit ni Carla habang sumusulong na bahagya ang kanyang katawan patungo sa mesa. May alam ka ba tungkol sa akin? May alam ka ba tungkol sa pamilyang Alcantara?
Huminga ng malalim si Julian at dahan-dahang tumayo. Lumakad siya patungo sa malaking bintana na nakaharap sa madilim na hardin ng mansyon. Ang kanyang likod ay tila isang matatag na pader. Ngunit ramdam ni Carla ang tensyon na nagmumula rito. Ang alam ko lang ay nasa panganib ka kung babalik ka sa kanila. Ang alam ko lang ay hindi ka nila itinuturing na tunay na anak, kundi isang kasangkapan para sa kanilang pansariling interes. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Pero bakit? Naiiyak na sigaw ni Carla. Ang kanyang emosyon na matagal niyang kinupkop ay biglang sumabog. Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganito? Anong kinalaman mo sa buhay ko? Pagod na ako mamuhay sa gitna ng mga lihim at kasinungalingan. Ang mga tao nagpalaki sa akin, niloko ako. At ngayon, ikaw naman ang nagligtas sa akin. Ayaw mong sabihin ang katotohanan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Carla ang isang pamilyar na init. Hindi niya napansin na lumapit na pala si Julian sa kanyang tabi. Bago pa man siya makakbang paatras, hinawakan ni Julian ang kanyang magkabilang balikat. Ang hawak nito ay mahigpit ngunit puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot itong mabasag ang dalaga? Carla, makinig ka sa akin. Mariing sabi ni Julian, habang pinipilit na salubungin ang mga mata ni Carla na puno ng luha. May mga bahagi sa mundong ito na mas mabuting matuklasan sa tamang panahon. Ang katotohanan ay may sariling bigat. At sa ngayon, hindi mo pa kayang pasanin ang lahat ng yon. Ang tanging hiling ko lang sa'yo ay magtiwala sa akin. Narito ako para siguraduhin walang mananakit sa'yo kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Napatitig si Carla sa mukha ni Julian. Sa kabila ng malamig nitong aura, nakita niya ang isang sulyap ng tapat at malalim na pagmamahal sa mga mata ng lalaki. Isang emosyon na hindi kailanman pinakita sa kanya ng kanyang kinilalang magulang. Ang tibok ng puso ni Carla ay unti-unting bumilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang init na nagsisimulang mamuo sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malaking bubong na mansyong ito, sa piling ng misteryosong lalaking ito, naramdaman ni Carla ang isang bagay na matagal ang nawala sa kanya. Ang pakiramdam ng tunay na kaligtasan. Habang mapayapa ang takbo ng mga araw ni Carla sa loob ng protektadong mansyon ni Julian, kabaliktaran naman ang nagaganap sa labas sa mga pader niyon. Sa marangyang subdivision, kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Alcantara, biglang galit sa galit si Don Donato Alcantara. Hindi siya makapaniwala ng isang simpleng babae na walang buwang sa mundo ay nagawang makatakas ng ganoon kadali sa ilalim ng kanilang mga ilong. Walang mga kwenta! Sigaw ni Donato sabay hampas ng kanyang kamao sa ibabaw ng lamesang naroon sa kanyang opisina. Sa harap niya ay nakatayo ang isang armadong tauhan na nakayuko dahil sa takot. Isang linggo na? Isang linggo nang nawawala si Carla? At hanggang ngayon wala pa rin kayong balita kung nasaan ang batang yon. Hanapin niyo siya. Galgurin niyo ang bawat sulok ng lungsod. Ang mga ospital, ang mga terminal ng bus, kahit ang mga basurahan. Kailangan nating mahanap si Carla bago matapos ang buwang to. Pumasok naman si Doña Elena na may hawak na baso ng alak. Bakas din ang labis sa pag-aalala sa kanyang mukha. Huwag ka masyadong ma-stress, Donato. Alam mo kapag hindi natin nahanap si Carla, masisira ang lahat ng plano natin. Nag-aabang na si Robert Montenegro at ang kanyang pamilya. Kapag nalaman nilang nawawala ang gansa na magbibigay sa atin ng gintong itlog, babawiin nila ang kanilang mga shares sa kumpanya natin at tulian tayong babagsak. Yun nga pinagtataka ko, Elena. Seryosong sagutin Donato habang humihit-hit ng sigarilyo. Si Carla ay lumaking mainit at takutin. Paano niya nagawang tumakbo sa gitna ng bumabagyong gabi na walang dalang kahit ano? May tumulong ba sa kanya? Kung may kumukup-kup sa kanya ngayon, sisiguraduhin kong magbabayad ang taong yon. Samantala, malayo sa galit ng mga Alcantara, tahimik na naglalakad si Carla sa mahabang pasilyo ng ikalawang palapag ng mansyon ni Julian. Umalis si Julian maaga pa lang para sa isang mahalagang pulong sa negosyo. Kaya naman naiwang mag-isa si Carla kasamang ilang katulong na abala sa ibaba. Dahil sa labis sa pagkainip at sa pagnanais na makahanap ng anumang sagot sa kanyang pagkatao, unti-unting dinala ng kanyang mga paa si Carla sa dulo ng pasilyo. Noong mga nakarang araw,
Napapansin na niya ang isang malaking pinto na gawa sa maitim na kahoy sa dulo ng daanan. Lagi nakasara ito at mahigpit na pinagbabawal ang matinding katiwala na lapitan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaibang lakas na humihila kay Carla patungo ron. Nang hawakan niya ang doorknob, laking gulat niya na mapagtantong hindi ito nakalukot. Bahagyan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Ang silid ay tila isang pribadong opisina o silid aklatan. Ngunit mas lumang amoy nito kaysa sa ibang bahagi ng mansyon. Walang gaanong liwanag na nakakapasok dahil sa nakasara ang mga napakakapal na kortina. Lumapit si Carla sa isang malaking desk na gawa sa mahogany. Sa ibabaw nito ay may mga nakakalat na lumang dokumento. Mga papel na may mga selyo ng batas at isang lumang folder na kulay tsokolate. Dinaanan ng kanyang mga daliri ang mga papel at doon ay nakita niya ang isang pangalan na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. The Grand Viceroy Corporation. Pinang-orihinal na pangalan ng kumpanya na ngayon ipinatatakbo ng mga Alcantara. Habang binubuklat ang folder, may isang lumang larawan na nahulog mula sa loob niyon. Mabilis sa pinulot iyon ni Carla. Nalaki ang kanyang mga mata at napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Ang larawan ay nagpapakita ng isang masayang mag-asawa na may hawak na isang maliit na sanggol. Ang lalaki sa larawan ay mga matang katulad ng kay Carla. At ang babae naman ay parehong kurba ng ngiti na nakikita niya sa salamin araw-araw. Walang duda, sila ang kanyang mga tunay na magulang. Ngunit ang mas nakakatawag pansin ay ang lalaki na katayo sa likod ng mag-asawa sa larawan. Suot ang isang uniforme ng tapat na tagapagtanggol. Mas bata pa ito, ngunit kilalang kilala ni Carla ang matatalas sa mata at tindig niyon. Si Julian. Hindi pa man nakakabawi sa matinding gulat si Carla. May napansin pa siyang maliit na kahon na pelu sa tabi ng folder. Binuksan niya ito at doon ay tumambag ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso na may nakaukit na titik C. Napahawak si Carla sa kanyang dibdib. Ang kwintas na yun ay katulad na nag-iisang alaala na itinatago ng kanyang yaya nung bata pa siya. Ang kwintas sa sinabi nitong pag-aari ng kanyang totoong ina. Ano ginagawa mo rito? Isang galit, mariin at dumadagundong na boses ang biglang pumaibulog mula sa pintuan. Napasingap si Carla sa takot at nabitawan niya ang larawan sa sahig. Lumingon siya at nakita si Julian na nakatayo sa may pinto. Madilim ang mukha nito. Ang mga kamao ay nakakuyom at may hawak na matinding galit at pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi napansin ni Carla na nakabalik na pala ito mula sa kanyang lakad. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya to, nakita ni Carla ang isang bahagi ni Julian na tila handang pumatay dahil sa paglapastangan sa kanyang mga pribadong lihim. Nanginginig ang buong katawan ni Carla habang nakatitig kay Julian. Hawak pa rin ang maliit na kahon ng kwintas. Ang silid na puno ng mga anino ng nakaraan ay biglang naging isang saksi sa isang matinding pag-aharap na magpapabago sa kanilang dalawa. Napakapit si Carla sa gilid ng mesa habang nararamdaman ang mariing titig ni Julian mula sa pintuan. Ang hangin sa loob ng lumang silid ay tila nag-ice sa lamig. At ang tanging tunog na naririnig ay ang mabilis at takot na pagtibok ng puso ni Carla. Ang galit na nakaukit sa mukha ni Julian ay hindi tulad ng galit ni Don Donato Alcantara na madalas magsisigaw. Ito ay isang tahimik, madilim at mapanganib na galit na tila handang lumamon ng sino mang humarang sa kanyang daan. Julian, pakiusap, patawarin mo ko. Umiiyak na simulan ni Carla. Habang dahan-dahang gumagaralgal ang kanyang tinig. Nabitawan niya ang maliit na kahon ng kwintas sa ibabaw ng desk. Ngunit nanatiling nakatitig sa lumang larawan na ngayon ay nasa lapag. Hindi ko sinasadyang pumasok dito. Bukas ang pinto at may kung anong lakas na humila sa akin. Pero pakiusap, ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng to. Sino ang mga taong nasa larawan? Bakit yung mukha ko sila? At anong kinalaman mo sa kanila? Hindi sumagot si Julian ng ilang sandali. Humakbang siya papasok sa silid. Bawat bagsak ng kanyang sapatos sa sahig ay parang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Carla. Lumapit siya, dinampot ang larawan mula sa sahig at pinagbastat ito ng may matinding lungkot na mabilis ding napalitan ng pait. Nang muli niyang iangat ang kanyang paningin kay Carla,
Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting natunaw. Pinalitan ng isang labis sa pag-aalala na nagpatigil sa pag-iyak ng dalaga. Sinasabi ko na sa iyo, Carla, hindi pa ito ang tamang panahon. Mababa ngunit mariing sabi ni Julian habang inilalagay ang larawan sa loob ng kanyang polo. Malapit sa kanyang puso. Ang katotohanan ay may dalang panganib na hindi mo pa kayang harapin sa ngayon. Pero kailan ang tamang panahon? Sigaw ni Carla. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Narinig ko ang mga alkantara. Nalaman kong ampun lang ako at gagamitin para sa negosyo. At ngayon, nakikita ko ang larawan ko. O ng mga magulang ko sa loob ng bahay mo. Kasama ka nila. May tinatago ka rin ba sa akin? Isa ka rin ba sa mga taong gustong sumira sa buhay ko? Sa labis na sakit at kalituhan, tinangka ni Carla na lampasan si Julian upang tumakbo palabas ng silid. Ayaw na niya makulong sa isa pang bahay na puno ng mga lihim. Subalit bago pa man siya makalapit sa pinto, mabilis humakbang si Julian at hinawakan ng magkabilang balikat ni Carla. Upang pakalmahin ito, ang hawak ng lalaki ay hindi marahas, kundi isang mahigpit na nagmamakaawang yakap na tila ba natatakot itong mawala ang dalaga sa kanyang paningin. Bitawan mo ko, pakawalan mo ko! Pagpupumiglas si Carla habang hinahampas ang matigas sa dibdib ni Julian. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Binabasa ang mamahaling tela ng polo ng lalaki. Makinig ka sa akin, Carla. Makinig ka! Maring utos si Julian, sapat upang matigilan ang dalaga. Hinawakan ni Julian ang mukha ni Carla gamit ang kanyang dalawang malalaking kamay. Pinipilit na itapat ang mga mata nito sa kanyang nag-aalalang titig. Hinding-hindi kita sasaktan. Hinding-hindi ko hahayaang may dapo kahit isang dumi sa'yo. Ang mga tao nasa larawan. Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. At ikaw, Carla, ikaw ang nag-iisang alaala na iniwan nila sa mundong to. Natigilan si Carla. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Anong ibig mong sabihin? Bumaba ang mga kamay ni Julian sa balikat ni Carla. Ang kanyang boses ay naging mas malambot at puno ng emosyon. Ang kwintas na hawak mo, ang larawan nakita mo, patunay yan na matagal na kitang hinahanap. Narito ako para protektahan ka, Carla. Kahit buhay ko pa ay maging kapalit, hindi ko hahayaang makuha ka muli ng mga alkantara o ng kahit sinong gustong gumamit sa'yo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tensyon at kadiliman ng silid, naramdaman ni Carla ang labis sa init ng pagmamahal ni Julian. Hindi ito ang pag-ibig na may kondisyon, kundi isang wagas at malalim na panunumpa na binuo sa paglipas ng maraming taon. Dahan-dahang hinila muli ni Julian si Carla sa isang mahigpit na yakap. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpumiglas ang dalaga. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Julian. Pinakikinggan ng mabilis at malakas sa tibok ng puso nito. Doon sa kabila ng takot, sa kanyang nakaraan at sa mundong naghihintay sa labas, naramdaman ni Carla na kahit gaano kagulo ang lahat, kay Julian siya nakahanap ng tunay na tahanan. Ang unang pagtatapat na ito ay hindi nagbigay ng lahat ng sagot. Ngunit nagbibigay ito ng sapat na lakas kay Carla para magtiwala sa lalaking muling nagligtas sa kanyang nawasak na mundo. Hindi nagtagal ang relatibong kapayapaan sa loob ng mansyon. Habang unti-unting natututo si Carla na magtiwala sa mga binitiwang salita ni Julian, ang mga anino ng kanyang nakaraan ay patuloy na gumagapang sa dilim upang siya'y bawiin. Ang pamilyang Alcantara na may malawak na galamay sa tulong ng kanilang yaman at impluwensya ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanya. Ginamit nila ang bawat koneksyon, bawat bayarang impormante at bawat teknolohiya upang matunto na kinaroroonan ng dalaga. Para sa kanila, ang pagkawala ni Carla ay nangangahulugan ng pagkaantala ng ₱1 bilyong kasunduan na magpapanatili sa kanila sa tuktok ng kapangyarihan. Isang hapon, habang si Julian ay nasa syudad para sa isang biglang emergency meeting sa kanyang kumpanya, binalot ng kakaibang katahimikan ng paligid ng mansyon. Ang langit ay makulimlim, tila nagbabadya ng isa pang uno sa darating. Si Carla ay nasa loob ng kanyang silid, sinusubukang basahin ng isang libro upang maaliw ang kanyang sarili. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya mapaliwanag. Ilang beses siyang lumingon sa bintana,
Pakiramdam niya ay may matang nakatitig sa kanya mula sa labas. Ang kanyang kutob ay hindi nagkamali. Sa labas ng matatayag na pader at bakal na pinto ng ari-arian ni Julian, 3 itim na sasakyan ang tahimik na huminto. Mabilis sa bumaba mula ritong ilang armadong lalaki na nakasuot ng itim na jacket at takip sa mata. Ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi si Robert Montenegro, ang lalaking pilit na pinapakasal kay Carla ng kanyang kinikilalang magulang. Si Robert ay may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Hawak ang isang baril habang itinuturo ang direksyon ng mansyon sa kanyang mga tauhan. Siguraduhin niyong walang makakalabas sa buhay sa pamamahay na to. Kung haharang sila sa daan natin. Malamig na utos si Robert sa kanyang mga tauhan. Kunin niyo si Carla. Buhay o patay, basta makuha natin siya. Gamit ng isang malakas na kagamitan, marahas na winasak ng mga tauhan ni Robert ang elektronikong kandado ng gate ng mansyon. Isang malakas na tunog ng sirena at alarm ang biglang umaningaw-ngaw sa buong paligid. Dahilan upang magkagulo ang mga katulong sa loob ng bahay. Ang mga gwardyang iniwan ni Julian para bantayan si Carla ay mabilis na kumilos at umarap sa mga mananalakay. Ngunit dahil sa sorpresang pag-atake, mabilis na nakapasok ang mga tauhan ni Robert sa loob ng main hall. Sumama ka sa amin, Carla. Huwag mong sirain ang buhay mo para sa isang estranghero. Sigaw ni Robert na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala habang winawasak ang kanyang mga tauhan ng mga pinto sa bawat silid. Ang boses ito ay puno ng yabang at banta na umaabot hanggang sa ikalawang palapag kung nasaan si Carla. Narinig ni Carla ang sigaw ni Robert at ang tunog ng mga nababasag na gamit sa ibaba. Ang kanyang puso ay parang gustong tumalon sa kanyang dibdib dahil sa matinding takot. Alam niyang dumating na ang kanyang kinatatakutan. Natuntun siya ng mga alkantara. Agad niyang naalala ang narinig niya sa opisina ni Donato tungkol sa kasal at sa mga ari-arian. Alam niyang kapag nahuli siya ni Robert, habang buhay na siya makukulong sa isang buhay na puno ng pagpapanggap at dusa. Sa gitna ng kanyang takot, pumasok sa kanyang isip ang silid na pinakita sa kanya ni Julian noon. Ang nakasarang opisina sa dulo ng pasilyo na naglalaban ng mga lihim ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang sinabi ni Julian na may isang sikretong lagusan o silid sa likod ng malaking kabinet ng mga libro na maaari niyang pagtaguan kung sakali magkaroon ng matinding panganib. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Carla patungo sa dulo ng pasilyo. Maingat at iniiwasan ang ingin ng mga yabag ng sapatos na umaakyat sa hagdanan. Nagtago si Carla sa loob ng sikretong silid na pinakita sa kanya ni Julian noon. Napakalit ng espasyong iyon. Madilim at tanging ang maliit na siwang sa pader ang nagbibigay sa kanya ng tanawin sa labas ng silid-aklatan. Natatakot siya ng labis. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatakip ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang sariling paghikbi. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakikinig siya sa bawat yabag ni Robert, napapalapit sa silid-aklatan. Hindi lang para sa sarili niya ang kanyang ikinatatakot, kundi para kay Julian. Alam ni Carla na kung babalik si Julian at makakaharap ang mga armadong lalaking ito, mapapahamak ang lalaki dahil sa kanya. Ayaw niya maging dahilan ng kapahamakan ng taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagkalinga at kaligtasan. Nanalangin siya ng taimtim na huwag munang dumating si Julian o kaya naman ay makahanap ito ng paraan upang maging ligtas. Carla, alam kong nandito ka lang. Maras na binuksan ni Robert ang pinto ng silid-aklatan, dahilan upang mapasingap si Carla sa loob ng kanyang pinagtataguan. Naglakad si Robert sa pagitan ng silid, itinumba ang mga upuan at itinapon ang mga libro mula sa mga estante habang hinahanap ang dalaga. Ang dulo ng kanyang baril ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng silid. Bago pa man lumapit si Robert sa malaking cabinet kung saan nagtatago si Carla, isang serye ng mga putok ng baril ang biglang umaligaw-ngaw mula sa labas ng mansyon. Dumating ang mga karagdagang bodyguard ni Julian na nakatalaga sa labas ng ari-arian. At sumiklab ang isang matinding labanan at kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Ang tunog ng mga bala na tumatama sa pader at ang mga sigaw ng mga nagsusugatan ay napuno sa buong mansyon, na lalo nagpadilim sa gabing tila walang katapusan para kay Carla. Ang ingin ng mga putok ng baril ay mararahas na sigawan sa ibaba ay lalo naging matindi.
Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar at mabilis sa tunog na humaharurot na makina ang umalingaw sa labas. Mabilis na nakabalik si Julian sa mansyon matapos na makatanggap ng babala mula sa kanyang security system. Hindi na niya hinintay ang kanyang mga karagdagang tauhan. Mag-isa siyang pumasok sa main hall na parang isang bagyo. Hawak ang isang matalas sa kalibre ng baril at may mukhang mas madilim pa sa gabi. Sa kanyang pagdating, personal niyang hinarap ang mga tauhan ni Robert. Bawat hakbang ni Julian ay may kasamang bagsik. Hindi siya nagkatubili. Sa loob ng ilang minuto, gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban na nakuha niya mula sa kanyang madilim na nakaraan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga palalakihang humaharang sa kanyang daan. Puno ng galit ang mga kamao ni Julian habang pinababagsak ang mga tauhan nito. Bawat suntok at putok ng kanyang baril ay tila singgil sa pangangalang na pastanganin ang kanyang pamamahay at ang babaeng kanyang pinoprotektahan. Narinig ni Robert ang ingay mula sa pasilyo kaya mabilis siyang lumabas ang silid-aklatan. Ngunit sinalubong agad siya ng isang malakas na sipa mula kay Julian na nagpatalsik sa kanya sa pader. Nabitawan ni Robert ng kanyang baril at napahawak sa kanyang dibdib habang humihingal. Mabilis na tumayo si Julian sa tapat nito. Ang dulo ng kanyang baril ay nakatutok na ngayon sa pagitan ng mga mata ni Robert. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon kundi ang pagnanais sa tapusin ang buhay ng lalaking nasa harap niya. "Huwag mong hawakan ang pag-aari ko." Maring banta ni Julian kay Robert habang nakatutok ang baril nito. Ang kanyang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Mababa ngunit sapat para kilabutang lubos si Robert. Nanginginig na itinaas si Robert ng kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng takot, isang mapait at mapang-asik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang talo siya sa pisikal na labanan. Ngunit may hawak siyang baraha na alam niyang wawasak sa katapatan ni Carla kay Julian. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Carla mula sa kanyang pinagtataguan sa silid-aklatan. Gulat at takot habang nakatingin sa dugo ang tagpo sa pasilyo. Naatran sa mga natitirang kalaban at napilitan tumakas dahil sa pagdating ng mga otoridad sa labas. Ngunit bago umalis si Robert na hila-hila ng kanyang mga huling tauhan, may binitawan siyang salita na nagpabagabag kay Carla. "Akala mo ba ligtas ka sa kanya, Carla?" Sigaw ni Robert habang paatras sa dinadala ng kanyang mga tao. Habang si Julian naman inananatiling nakatutok ang baril. Ngunit hindi bumaril dahil sa presensya ng mga pulis sa pumapasok na sa gate. "Itatanong mo ba sa kanya, Carla, kung bakit ka talaga niya itinago? Itanong mo sa kanya kung anong kinalaman niya sa pagkamatay ng tunay mong mga magulang. Itanong mo sa tapat na bodyguard na yan kung bakit siya lang ang buhay noong gabing nasunog at namatay ang mga tunay mong magulang." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Carla. Napatitig si Carla kay Julian na biglang naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang matikas at tindig ni Julian ay tila saglit na nanghina at ang kanyang baril ay dahan-dahang bumaba. Ang katahimikan ni Julian ay naging sapat na sagot para mag-isip si Carla ng masama. "Julian?" Bulong ni Carla. Ang kanyang boses ay puno ng bagong takot. Anong ibig niyang sabihin? Hindi lumingon si Julian. Nanatili siya nakatalikod kay Carla. Ang kanyang mga balikat ay nakataas at ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang sugat sa kanyang balat mula sa isang ligaw na balha ay nagsisimula na mag-iwan ng pulang mantsa sa kanyang polo. Ngunit mas matindi ang sugat ng nakaraan na biglang binuksan ni Robert sa harap ng babaeng pinakamamahal niya. Binalot ng nakabibinging katahimikan ng buong pasilyo matapos tulyang maitaboy ng mga otoridad ang mga tauhan ni Robert. Ang amoy ng pulbura ay humahalos sa malamig na hangin na pumapasok mula sa mga nabasag na bintana. Ngunit walang anuman nang hihigit pa sa lamig na unti-unting lumalamon sa puso ni Carla. Nakatayo pa rin si Julian sa kanyang tapat. Nakatalikod, habang ang dugo mula sa kanyang nasugatang balikat ay patuloy na pumapatak sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang sugat ng lalaki ang tinitingnan ni Carla, kundi ang kawalan nito ng kibo. "Totoo ba, Julian?" Umiiyak na tanong ni Carla habang nakatuping kamay sa kanyang dibdib. Dahan-dahang humahakbang paatras habang nakatayo sila sa gitna ng magulong sala. "Ang mga sinabi ni Robert, totoo ba lahat ng iyon? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng mga magulang ko?
Kaya mo ba ako kinupkop at tinago rito dahil sa labis na konsensya? Huminga ng malalim si Julian. Isang mabigat at gipit na paghinga na tila ba may bumarang malaking bato sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Carla. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang matatalas na mata ay laging puno ng otoridad. At may bakas ngayon ng matinding sakit at pagkatalo. Hindi makatangin diretso si Julian sa mga mata ng dalaga. Hindi ganyan ang katotohanan, Carla. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Pakiusap ni Julian sa isang basag at mababang boses. Lumapit siya ng isang hakbang at itinaas ang kanyang kamay upang hawakan si Carla. Ngunit mabilis sa umiwas ang dalaga. Paano ko magtitiwala kung puro lihim ang nakapaligid sa'yo? Sigaw ni Carla. Ang kanyang boses ay pumaimbulong sa buong kabahayan. Puno ng galit, sakit at labis sa pagkabigo. Nung una, akala ko ikaw ang natatanging kaligtasan ko sa mundong to. Akala ko ikaw lang ang taong tapat sa akin. Pero ngayon ikaw palang bodyguard ng tatay ko. Ikaw ang kasama nila nung gabing mawala sila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong tinatago mo, Julian? Kasabot ka ba ng mga alkantara sa pag-ubos sa pamilya ko? Ang bawat salitang binitawan ni Carla ay para mga saksak sa dibdib ni Julian. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na ang buong katotohanan na matagal niyang inilihim upang protektahan ang emosyon ng dalaga. Ngunit ang bigat na nakaraan ay tila na paralisa sa kanyang dila. Ang katotohanan siya ay nakaligtas habang ang mga magulang ni Carla ay namatay sa isang multo na matagal na rin niyang pinagbabayaran. Hindi ko sila kasabwat, bulong ni Julian. Ngunit ang kanyang pag-alinlangan na magsalita ng detalyado ay lalong nagpatibay sa hinala ni Carla. Ayoko na. Umiiyak na sulyap ni Carla sa lalaki. Ang kanyang buong mundo na kumakailan lang ay nagsisimula ng mabuo sa piling ni Julian ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Pakiramdam niya ay nakapaligiran siya ng mga lobo na nagpapanggap na tupa. Ang lalaking nakala niyang kanlungan ay may malaki rin palang itinatago at maaring may bahid na din ng dugo ng kanyang pamilya. Sa labis na sama ng loob at emosyon, tumakbo si Carla palabas ng mansyon. Hindi pinakinggan ang mga paliwanag ni Julian. Carla, huwag kang lalabas! Mapanghanib! Sigaw ni Julian na sinubukang humabol. Ngunit dahil sa matinding pagkawala ng dugo mula sa kanyang balat at sa biglang pag-ikot ng kanyang paningin, napalhod siya sa sahig. Naabutan siya ng kanyang mga tauhan at ng doktor upang asikasuhin ang kanyang sugat. Samantala, dire-diretso tumakbo si Carla sa madilim na kalsada sa labas ng subdivision. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Tila nakikiramay sa kanyang walang katapusang dusa. Sa kanyang palagay, wala na siyang mapagkakatiwalaan sa mundong to. Tumakas siya sa mga alkantara dahil sa kasinungalingan. At ngayon ay tinatakasan niya si Julian dahil sa mas malalim na lihim. Wala siyang direksyon, walang patutunguhan, at ang tanging dala niya ay ang gumagaralgal na puso at ang matinding pagdududa na sumira sa kanyang natitirang pag-asa. Ang gabi ay tila naging isang malaking bitag para kay Carla, habang patuloy siyang tumatakbo sa ilalim ng madilim at bumubuhos na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha na matinding kabiguan. Masakit ang kanyang mga paa, ngunit mas masakit ang katotohanang ang tanging lalaking pinagkatiwalaan niya sa buong buhay niya. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kaligtasan ay may hawak palang madilim na nakaraan na may kinalaman sa trahedya ng kanyang tunay na pamilya. Bakit? Bakit kailangan maging ganito ang buhay ko? Higbi ni Carla sa gitna ng kawalan. Napadpad siya sa isang pampublikong parke na malayo na sa marangyang subdivision ni Julian. Naupo siya sa isang malamig na sementong bangko sa ilalim ng isang malaking puno. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang naggangatog sa lamig. Ang kanyang isipan ay natatalo. Sa isang banda, naroon ang galit at pagdududa dahil sa mga sinabi ni Robert. Ngunit sa kabilang banda, naalala niya ang mga mata ni Julian. Mga matang puno ng tapat na pag-aalaga at takot na mawala siya. Kung si Julian nga ang pumatay o may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang niya. Bakit kailangan siya nitong iligtas sa talagaan ng higit pa sa sarili nitong buhay? Habang nakalubog sa malalim na pag-iisip si Carla, hindi niya napansin ang dalawang lalaking dahan-dahang lumalapit sa kanyang direksyon.
Mga tambay ito sa kalsada na nakakita sa isang maganda ngunit basang-basang babae na mag-isa sa dilim. "Miss, mukhang naligaw ka yata." Asik ng isang lalaki na may hawak na bote ng alak habang may nakakatakot ng ngiti sa mga labi nito. "Oo nga, baka gusto mong samahan ka namin. Mas mainit doon sa tambayan namin." Pag-aya naman ng isa pa sabay hawak sa braso ni Carla. Nabalot na matinding takot si Carla. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso. "Bitawan niyo ako! Huwag kayong lalapit sa akin!" Sigaw niya ngunit dahil sa panghihina ng kanyang katawan mula sa pagtakbo at lamig, madali siyang naitulak ng mga lalaki pabalik sa bangko. "Huwag ka nang pumalag, miss. Wala makakarinig sa iyo rito," sabi ng unang lalaki habang dahan-dahang lumalapit upang hawakan siya sa balikat. Pumikit si Carla sa takot. Inihahanda ang sarili sa pinakamalayong gabi ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang tanging pangalan na sumigaw sa kanyang isip ay si Julian. Sa kabila ng lahat ng galit at pagdududa, ang puso pa rin niya ang humihingi ng tulong sa lalaking laging nagliligtas sa kanya. Isang malakas na tunog ng solidong suntok ang bumasag sa ugong ng ulan. Idinilat ni Clara ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makitang isang pamilyar na figura. Ngunit hindi ito si Julian. Ito ay si Mark, ang matalik na kaibigan at kanang kamay ni Julian na madalas niyang makitang nagbabantay sa labas ng opisina nito. Sa loob ng ilang segundo, pabilis sa pinagbagsak ni Mark ang dalawang tambay gamit ang kanyang profesional na kasanayan sa martial arts. Mabilis na nagtatakbo ang dalawang lalaki palayo habang humahawak sa kanilang mga nasugatang mukha. Hingal na humarap si Mark kay Carla. Basang-basa rin ito ng ulan. "Carla, salamat sa Diyos at nahanap kita." "Mark," pautal na sabi ni Carla habang nanginginig. "Pinaalis ka ba ni Julian para ibalik ako sa kulungan niya?" Pumuntong hininga si Mark at lumuhod sa tapat ni Carla upang mapantayan ang tingin ng dalaga. May bakas sa matinding pag-aalala at lungkot sa mga mata nito. "Hindi kanya ibinilanggo, Carla, at hindi siya nagpadala sa akin dito. Kusang loob akong sumunod sa'yo dahil alam kong mapapahamak ka sa labas. At dahil hindi ko na kayang tiisin na makita nagkakagulo kayong dalawa dahil sa mga kasinungalingan ni Robert Montenegro." Napatitig si Carla kay Mark. "Anong ibig mong sabihin?" "Si Julian, hindi siya pumatay sa mga magulang mo, Carla." Seryosong pahayag ni Mark habang hinuhubad ang kanyang jacket upang ibalot sa nanginginig na katawan ni Carla. "Nung gabing masunog ang mansyon ng pamilya mo, si Julian ang tanging bodyguard na nanatili sa tabi ng tatay mo. Sinubukan niya iligtas sila. Carla, pumasok siya sa naglalagablob na apoy upang kunin ka at ang mga magulang mo. Pero huli na ang lahat para sa mga magulang mo. Bago mamatay ang tatay mo, pinagkatiwala ka niya kay Julian. Ang sugat sa balikat ni Julian, hindi galing sa labanan kanina lang. Yun ang lumang sugat mula sa gabing iyon na muling bumuka dahil sa pagtatanggol sa iyo laban kay Robert." Napasingap si Carla. Napahawak siya sa kanyang bibig habang ang mga bagong luha ay muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Margie parang isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpabagsak sa lahat ng kanyang pagdududa. Kaya kanya itinago, kaya hindi niya agad sinabi ang katotohanan dahil ang pamilyang Alcantara ang utak sa likod ng pagpatay sa mga magulang mo. Patuloy ni Mark, ang boses ay puno ng pait. "Inampung ka ng mga Alcantara upang burahin ang ebidensya at gamitin ang natitirang ari-arian ng pamilya mo kapag nasa tamang edad ka na. Si Julian, ginugol niya ang huling 10 taon ng buhay niya para magpayaman, magpalakas at bumuo ng sariling imperyo para lang sa isang layunin. Ang mabawi ka mula sa kanila at maprotektahan ka kapag dumating ang araw na to." Nanghina ang buong pagkatao ni Carla. Ang matinding pagsisisi biglang lumalamon sa kanyang puso. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Julian, kung paano niya ito pinagbintangan at kung paano niya ito iniwan habang dugo ang nakaluhod sa sahig ng mansyon. "Julian?" bulong ni Carla. Ang kanyang boses ay puno ng labis sa pangungulila at pagsisisi. "Anong nagawa ko?" Ang bawat salitang binitawan ni Mark sa ilalim ng umiiyak na langit ay tila mga masutit na hampas ng katotohanan na nagpagising sa natutulog na puso ni Carla.
Ang matinding pagsisisi ay parang laso na mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Paano niya nagawang pagbintangan ng tanging lalaki na nag-aalay ng buong buhay nito para sa kanyang kaligtasan habang siya ay lumalaki sa ilalim ng malamig at mapagpanggap na pangangalaga ng mga alkantara. Si Julian naman ay dumaan sa apoy, literal at figuratibo upang maging sapat na malakas na kalasag para sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya, Mark. Pakiusap. Higbi ni Carla. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi na dahil sa lamig kundi dahil sa matinding takot na baka huli na ang lahat. Kailangan ko makita si Julian. Kailangan ko humingi ng tawad. Tumango si Mark, may sulyap ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Pabilis siyang inakay si Carla patungo sa nakaparadang kotse sa gilid ng parke. Sa buong biyahe pabalik sa mansyon, wala ibang ginawa si Carla kundi ang tumingin sa bintana. Habang ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapakita ng mukha ni Julian. Ang kanyang seryosong mukha, ang kanyang mga matang puno ng pasakit at ang kanyang huling dugo ang imahe bago niya ito talikuran. Nang makarating sila sa mansyon, mapapansin pa rin ang bakas na naganap na labanan kanina. May mga basag na salamin sa labas, ngunit mas tahimik na ang paligid dahil sa mga karagdagang gwardya na nagbabantay sa bawat sulok. Hindi na nagkaksaya ng panahon si Carla. Pagkahinto pa lang ng sasakyan, mabilis siyang binuksan ang pinto at patakbong pumasok sa loob ng bahay. Julian! Julian! Sigaw ni Carla habang umaakyat sa grandiosong hagdan patungo sa silid ng lalaki. Nasalubong niya ang doktorang papalabas pa lang ng silid. Salamat sa Diyos at bumalik ka, Carla. Ligtas na siya. Ngunit marami siyang nawalan dugo dahil muling bumuka ang lumang sugat sa kanyang balikat. Dahil sa matinding stress at pisikal na pakikipaglaban kanina. Natutulog siya ngayon matapos kong bigyan ng painkiller. Dahan-dahang pumasok si Carla sa loob ng malawak at madilim na silid ni Julian. Ang tanging liwanag nagmumula sa lampara sa tabi ng kama. Doon, nakita niyang matikas sa lalaki na ngayon nakahiga. May makapal na benda sa kanyang kanang balikat at may maputlang mukha. Ang bagsik at otoridad na madalas itong ipinapakita ay napalitan ng isang kahinaan na ngayon lang nakita ni Carla. Lumapit si Carla at dadaang naupo sa gilid ng kama. Hinawakan niyang malamig na kamay ni Julian at idinigit ito sa kanyang pisngi habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa balat ng lalaki. Patawarin mo ako, Julian. Bulong niya sa gitna ng kanyang pagkikbi. Patawarin mo ako kung nagduda ako sa iyo. Kung nalaman ko lang agad, kung nakinig lang ako sa iyo. Ang dami mo nang isinakripisyo para sa akin. Pero isinalubong ko sa iyo galit at kawalan ng tiwala. Tila narinig ni Julian ang boses ng dalaga sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog. Dahan-dahang kumilos ang kanyang mga daliri at unti-unting itinilat ang kanyang mga matatalas na mata. Nang makita niya si Carla sa kanyang tabi, ang kanyang unang reaksyon ay hindi galit, kundi isang malalim na buntong hinala ng kaginhawaan. Sinubukan niyang bumangon ngunit mabilis siyang pinigilan ni Carla. Huwag kang malikot, Julian, may sugat ka pa. Pakiusap ni Carla habang dahan-dahang tinatama ang kumot ng lalaki. Tinitigan siya ni Julian. Ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit naroon pa rin ang pamilyar na init. Bumalik ka. Akala ko'y tuloyin mo na akong kinamuhian, Carla. Hindi kita makakalimutan, Julian. Umiiyak na sagot ni Carla habang mas lalong hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Sinabi na sa akin ni Mark ang lahat. Ang tungkol sa mga magulang ko. Ang tungkol sa gabing yun at kung paano mo ako pinaretektahan sa loob ng 10 taon ang hindi ko nalalaman. Patawarin mo ako kung naging maras ako sa iyo. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian. Isang pambihirang tanawin na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Carla. Itinaas ni Julian ang kanyang kaliwang kamay at tandang pinunasan ng mga luha sa pisngi ng dalaga. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Carla. Ang tanging kasalanan ko ay hindi pagsasabi sa iyo ng totoo nang mas maaga. Seryosong pahayag ni Julian habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ngunit ginawa ko lang yun dahil ayoko maramdaman mo ang bigat ng nakaraan habang hindi pa ako sapat na malakas para tulian silang pabagsakin. Ang pamilyang Alcantara, pagbabayaran nila ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carla ang isang bagong uri ng lakas. Ang takot na matagal lang nagpaparalisa sa kanya ay napalitan ng isang matinding determinasyon.
Hindi na siya ang takuting babae na tumakas sa ulan. Siya na nag-iisang tagapagmana ng pamilyang pinaslang ng mga Alcantara. At sa piling ni Julian, handa na siyang lumaban. Lalaban tayo na magkasama, Julian. Matapang na pahayag ni Carla habang isinasandal ang kanyang noo sa kamay ni Julian. Hindi ko na sila hahayaang diktahan ng buhay ko. At hindi ko na muling bibitawan ng kamay mo. Yan ang aking pangako sa iyo, Carla. Sagot ni Julian habang ang kanyang mga mata ay muling nag-alab sa determinasyon. Magsisimula na ang tunay na laban. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ni Julian ay tuloy ang nagbago. Wala na ang takot at ang pag-alinlangan na dating bumabalot kay Carla. Sa halip, isang malamig at matatag na determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakaupo siya sa gilid ng malaking bintana ng silid-aklatan. Ang mismong silid kung saan nagsimula ang pagkabura ng mga lihim ng kanyang nakaraan. Sa tapat niya ay nakaupo si Julian sa isang leather armchair. Bagamat may benta pa rin ang balikat nito at medyo maputla, baka sa kanyang mukha ang pagbabalik ng kanyang nakakatakot na otoridad. Sa tabi naman nito ay nakatayo si Mark na may hawak na isang manipis sa tablet na naglalaman ng mga pinakabagong impormasyon tungkol sa pamilyang Alcantara at Montenegro. Nagsisimula na magpanik si Donato Alcantara. Panimula ni Mark habang inilalapag ang tablet sa mesa. Matapos ang nabigong pag-atake ni Robert Montenegro kagabi, napagtanto nila na hindi lang basta estranghero kumupkup kay Carla. Natunto rin ng mga accountant natin na ang Grand Viceroy Corporation ay kasalukuyang nakabaon sa utang. At ang tanging magpapanatili sa kanila sa itaas ay ang pangakong pagsasama ng ari-arian sa pamamagitan ng kasalin ng Carla at Robert. Tumingin si Julian kay Carla. Tila sinusuri kung handa na ba ang dalaga sa mga susunod na hakbang. Carla, ang kapangyarihan ng mga Alcantara na kasalalay sa isang malaking ilusyon. Ginamit nila ang pangalan ng mga magulang mo upang makakuha ng mga investor. Ngunit sa loob ng 10 taon, unti-unti kong binili ang mga shares sa mga kasosyo nila sa ilalim na iba't ibang dami companies. Sa madaling salita, kontrolado ko na ang halos 40% ng kumpanya mo. Nalaki mga mata ni Carla ngunit mabilis din itong napalitan na isang mapait ng ngiti. Ibig sabihin, kaya nating pabagsakin ng kumpanya anumang oras? Oo, tugod ni Julian habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Carla. Ngunit gusto kong ikaw ang gumawa ng pinalad desisyon. Ang kumpanyang iyon ay pag-aari ng mga tunay mong magulang. Kung ibabagsak natin ito ngayon, madadamay ang pangalan ng pamilya mo. Ngunit kung re-resolbahin natin ito sa pamamagitan ng isang legal na takeover, mababawi natin ang lahat ng sayo nang hindi nasisira ang legasiya ng mga magulang mo. Huminga ng malalim si Carla. Naalala niya ang bawat pang-aapi ni Doña Elena. Ang malamig na trato ni Donato at ang tangkang pagbebenta sa kanya kay Robert tulad ng isang pirasong karne. Ang lahat ng yun ay sapat na upang mag-alab ang kanyang galit. Ngunit alam niyang mas masama ang magpadados-dados. Gusto kong makitang nawawalan sila ng lahat, Julian. Maring sabi ni Carla, ang kanyang boses ay walang panginginig. Gusto kong maranasan nila ang pakaramdam ng walang matakbuhan. Ang pakaramdam ng mawalan ng tahanan sa gitna ng unos. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman ng buong mundo ang totoong krimen na ginawa nila sa mga magulang ko. Kung ganun, gagamitin natin ang nalalapit na taon ng stockholders. Meeting ng Grand Viceroy. Suwestyon ni Mark na may nakalolokong ngiti. Idaraos ito sa susunod na linggo. Inaasahan ng mga Alcantara na i-anunsyo ang kasal ninyo ni Robert upang isalbang bumabagsak na stocks ng kumpanya. Isipin niyo ang mukha nila kung sa halip na balita ng kasal, ang tunay na tagapagmana ng kumpanya maglalakad sa loob ng boardroom. At hindi lang yan, dagdag ni Julian habang nagdidilim ang kanyang mga mata sa seryosong balak. Ipipresenta natin sa mga otoridad ang mga ebidensya na kalap ko sa loob ng 10 taon. Mga dokumento ng arson, pagpatay at falsifikasyon ng mga papeles na nagpapatunay na pinaslang nila ang pamilya mo para makuha ang korporasyon. Si Robert naman ay mananagot sa tangkang pagkidnap at pagpasok na walang pahintulot sa aking ari-arian. Napatitig si Carla kay Julian. Ramdam niya ang labis sa pasasalamat sa lalaking ito. Ang bawat hakbang, bawat plano at bawat taon na lumipas ay ginugol nito upang masiguraduhin na pagdating ng araw na ito ay may hustisyang naghihintay para sa kanya. Hindi ka ba natatakot, Julian? Tanong ni Carla habang pinipis silang kami ng lalaki. Kapag ginawa natin to, itataya mo ang buong imperyo mo.
pwede silang lumaban ng marahas. Bumangon si Julian mula sa kanyang upuan. Binaliwala ang bahagya ng kirot sa kanyang balikat at lumapit ng husto kay Carla. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng dalaga. Itinuon ang kanyang buong atensyon dito. Carla, nung gabing masunog ang mansyon ninyo, nangako ako sa tatay mo na poprotektahan kita. Ngunit habang lumilipas sa mga taon na pinapanood kita mula sa malayo, ang pangako yun ay hindi na lang basta tungkulin. Bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at wagas na katapatan. Naging buhay na kita, Carla. Walang anumang halaga ng yaman o kapangyarihan ang hihigit sa kaligtasan at kaligayahan mo. Kung kailangan sunugin ko ang buong mundo para lang mabigyan ka ng hustisya, gagawin ko. Niyakap ng mahigpit ni Carla si Julian. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng lalaki. Ang init ng katawan nito ay nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kailangan niya upang harapin ang kanyang mga kaaway. Ang pamilyang Alcantara ay nagkamali sa pag-aakalang si Carla ay isang mahina at madaling manipulahin na ibon sa hawla. Kasama si Julian, ang tapat na tagapagtanggol ng kanyang nakaraan at ang lalaki nagmamay-ari ng kanyang kasalukuyan. Handa na siyang lumipad at kunin ang nararapat para sa kanya. Magsisimula ng tunay na ganti at sisiguraduhin nilang walang sinumang Alcantara o Montenegro ang makaliligtas sa bagsik ng katotohanan. Pabilis na lumipas sa mga araw at ang buong mansyon ni Julian ay naging sentro ng isang tahimik ngunit matinding operasyon. Ang bawat sulok ng bahay ay abala. Mabilis ang pasok at labas sa mga abogado, mga financial analyst at mga pribadong investigador na bitbit ang mga sensitibong dokumento. Sa kabila ng dambuhalang paghahanda na ito, nanatiling kalmado ang kalooban ni Carla. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya natatakot sa kung anong pwedeng mangyari bukas. Ang kanyang puso ay matatag na, hantad sa katotohanan at armado ng tiwala sa lalaking hindi kailanman siya binitawan. Isang gabi bago nakatakdang stockholders meeting ng Grand Viceroy Corporation, pumasok si Julian sa silid ni Carla. May dala itong isang malaking kahon na kulay itim na may gintong laso. Nang buksan ito ni Carla, bumungad sa kanyang isang napakagandang kasuotan. Isang eleganteng emerald green na powder suit na tila sadyang ginawa para sa isang reyna. Ang tela nito ay mamahalin at ang tabas ay nagpapakita ng formal na otoridad. Ngunit may taglay pa ring lambot at grasya. Para saan to, Julian? Tanong ni Carla habang hinahawakan na makinis sa tela ng damit. Yan ang magiging baluti mo bukas, Carla. Sagot ni Julian habang marahang sumasandal sa gilid ng mesa. Ang kanyang balikat ay lubos na ring naghilo mula sa sugat. At ang kanyang tindig ay nagbabalik na sa dati nitong kisig. Bukas, hindi ka haharap sa kanila bilang ang takuting si Carla na ampo ng mga Alcantara. Haharap ka sa bilang si Carla Lawrence, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Lawrence, ang tunay na may-ari ng imperyong kanilang ninakaw. Napatitig si Carla sa salamin habang hawak ang damit. Ang panghalang Lawrence ay sarap pakinggan sa kanyang mga labi. Yun ang kanyang tunay na pagkakakilala na matagal na panahong ibinaon sa limot ng mga tao nagpanggap na pamilya niya. Kinakabahan ako, Julian. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako. Alam kong gagawa sila ng paraan para palabasing baliw ako o sinungaling. Lumapit si Julian sa likod ni Carla. Dadang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga at sinalubong ang tingin nito sa salamin. Huwag ka mag-alala, hindi ka mag-isa bukas. Kasabay mo ko maglalakad papasok sa boardroom na yon. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nasa kamay niya ni Mike at ng mga otoridad. Ang gagawin mo lang bukas ay manindigan at bawiin ang korona na para talaga sa'yo. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi mapakali ang pamilyang Alcantara sa loob ng kanilang marangyang opisina. Si Don Donato ay pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang isang baso ng alak. Samantalang si Doña Elena naman ay walang tigil sa pagtawag sa kanilang mga tauhan gamit ang telepono. Nakahanda na ba ang lahat para bukas? Tanong ni Donato kay Robert Montenegro na kasalukuyan nakaupo sa sofa. May ilang pasa pa rin sa mukha mula sa huling engkwentro nito kay Julian. Lahat ay planchado na, Donato. Mayaban ang sagot ni Robert, bagaman may kaunting kaba pa rin sa kanyang boses. Ipahahayag natin sa media na hindi makakadalo si Carla dahil sa isang biglaang karamdaman. Ngunit may dala kong pirmadong dokumento
na nagpapakita ng kanyang pahintulot na ilipat na lahat ng kanyang share sa akin bilang kanyang magiging asawa. Wala magiging duda ang mga stockholders dahil alam nilang matagal na nating hawak ang batang yun. Mabuti. Pag-ay ni Doña Elena habang ibinababa ang telepono. Sinisiguro kong kapag natapos ang meeting bukas, tuloy nang sasaluhin ng pamilya Montenegro ang mga utang ng Grand Viceroy at tungkol naman sa lalaking kumupkup kay Carla. Kapag nakuha na natin ang pera, ipapasa natin sa mga pulis ang kaso ng pagkidnap sa anak natin. Sisiguraduhin kong mabubulok sa bilangguan ng hulya na yan. Hindi alam ng mga Alcantara na ang bawat salitang binibitawan nila ay kasalukuyan naririnig ni Mark sa pamamagitan ng isang sopistikadong listening device na palihim nitong itinanim sa kanilang opisina ilang araw na nakalipas. Sa loob ng monitoring van na nakaparada ilang metro ang layo mula sa gusali ng mga Alcantara, napangiti ng mapait si Mark. Magpakasaya muna kayo ngayong gabi, bulong ni Mark sa kanyang sarili. Bago isinara ang recording file. Dahil bukas, ang akala niyong huling baraha ay siya palang tatapos sa inyong lahat. Dumating ang umaga ng stockholders meeting. Ang main lobby ng Grand Viceroy Headquarters ay napuno ng mamamahayag. Mga reporter at mga matataas na opisyal na iba't ibang kumpanya. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkutitap habang magkasabay na pumasok sina Donato, Elena at Robert. May mga ngiti ng tagumpay sa kanilang mukha na tila bahawak na nila ang buong mundo. Sa loob ng dambuhalang boardroom sa pinakatuktok na palapag, naupo si Donato sa dulo ng mahabang mesa bilang chairman. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago natin simulan ng pagboto para sa bagong budget ng kumpanya, nais ko munang i-anunsyong isang napakahalagang hakbang para sa kinabukasan ng Grand Viceroy. Ang kasunduan ng kasal sa pagitan ng aking anak na si Carla Alcantara at ng tagapagmana ng Montenegro Group na si Robert. Hindi pa natatapos si Donato ang kanyang pangungusap nang biglang bumukas ng marahasan ng buhalang pinto ng boardroom. Ang malakas na tunog na iyon ay umakit sa atensyon ng lahat ng naroon sa loob ng silid. Unang pumasok si Julian. Suot ang isang itim na business suit. Matikas ang tindig at may matalas na tingin na nagpatahimik sa buong silid. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang babaeng kasunod nito. Si Carla, suot ang kanyang emerald green na kasuotan. Matuwid ang tindig at may mukhang puno ng tapang at dignidad. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pagiging mahina. Napatayo si Donato mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang mga mata at nabitawan ng kanyang hawak na ballpen. Si Doña Elena naman ay napasinghap at napakapit sa braso ng kanyang asawa. Habang si Robert ay napaatras dahil sa gulat at takot nang makita muli si Julian. Si Carla. Nauutal na sigaw ni Donato. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Anong ginagawa mo rito? At sino nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa pribadong pagtitipon na to? Tumingin si Carla ng diretso sa mga mata ni Donato. Isang malamig ngunit matatag ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng boardroom. Naparito ako, Don Donato, upang dumalo sa pagpupulong ng kumpanya ng mga magulang ko. Malakas at malinaw na pahayag ni Carla na umalingaw-ngaw sa buong salid dahilan upang magbulungan ang mga lahat ng stockholders. At naparito ako para pawin ang lahat ng ninakaw ninyo sa pamilya ko. Ang buong boardroom ay nabalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan matapos bitawan ni Carla ang kanyang mga salita. Ang mga stockholders na naroon ay nagkatinginan. Bawat isa ay nagbubulungan at nagtatanong kung anong ibig sabihin ng magandang babaeng kakapasok pa lamang. Ang mukha ni Donato Alcantara ay mabilis na nagpalit kulay. Mula sa pagkagulat ay napalitan ito na matinding galit at takot na pilit itong ikinukubli sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Anong kabalbalan to? Galit na sigaw ni Donato habang idinidikit ang kanyang dalawang kamay sa mesa upang suportahan ang kanyang nanginginig na katawan. Carla, umuwi ka sa bahay ngayon din. Kung ano nung nakakayang kwento ang dinadala mo rito sa harap ng mga respetadong tao. At ikaw, Julian. Tiningin niya si Julian ng may matinding poot. Tatawag ako ng security ngayon din upang ipakaladkad kayo palabas ng gusaling to. Sige, magtawag ka ng security, Donato. Malamig at may kaunting panguuyam na sigot ni Julian habang dahan-dahan naglalakad patungo sa bakanting upuan sa tabi ng mahabang mesa. Kanyang boses ay kalmado,
Ngunit ang otoridad na nagmumula sa kanya ay sapat na upang mapigilan ng sekretarya na hawakan ang telepono. Ngunit bago mo kami piliting paalisin, baka gusto mo muna ipaliwanag sa iyong mga stockholders kung bakit peke ang hawak mong dokumento ng pagsasali ng shares ni Carla kay Robert Montenegro. Kasabay niyon, pumasok si Mark sa boardroom na may kasamang dalawang lalaki na kodeporme ng National Bureau of Investigation. May bitbit si Mark na isang makapal na folder at agad ditong inilagay ang mga kopya ng mga dokumento sa tapat ng bawat stockholder na nakaupo sa mesa. Ano to? Tanong na isa sa matatandang board member habang binubuklat ng papel. Ito ang orihinal na titulo ng Grand Viceroy sa ilalim ng pangalang Lawrence at may kasamang ulat ng investigasyon ukol sa sunog 10 taon na nakalipas. Makinig kayong lahat. Malakas at matapang na panimula ni Carla habang itinataas ang kanyang ulo upang salubungin ang mga natatarantang mata ni Doña Elena. Ang pamilyang Alcantara ay hindi ang tunay na nagtatag ng kumpanyang to. Sila ay mga magnanakaw. Pinagkatiwala sila ng aking mga magulang na sina Arthur at Madeline Lawrence. Ngunit dahil sa kasakiman, palihim nilang sinunog ang aming mansyon upang patayin ang aking pamilya at ariin ang buong korporasyon. Sinungaling ka! Hysterical na sigaw ni Doña Elena na tuloy nang nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Ampun ka lang namin! Iniligtas ka namin sa kalye at binigyan ng marangyang buhay tapos ganyan ang isusukli mo sa amin? Huwag kayong maniwala sa kanya mga kasama! Nababaliw na si Carla dahil sa lalaking yan! Kung ganun, Doña Elena, paano niyo ipapaliwanagan DNA test na to? Inilapag ni Mark ang isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang laboratorio sa tapat ni Elena. Ito ang patunay na si Carla ang nawawalang anak ni na Arthur at Madeline Lawrence. At ang mga papeles ay ginamit niyo upang maipasok siya bilang ampon ay panlilinlang at peke. Pumaimbulong ang malakas sa bulungan sa loob ng silid. Ang mga stockholders ay nagsimula ng magreklamo at hilingin ang pagbaba ni Donato bilang chairman. Alam ng lahat na kapag lumabas ang isyong ito sa publiko, tuloy ang babagsak ang stocks ng Grand Viceroy sa merkado at mawawalan sila ng bilyon-bilyong piso. Hindi pa tayo tapos ulyan. Singit na Robert Montenegro na pilit nagpapakita ng tapang kahit na nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Hawak ko pa rin ang kasunduan sa bangko. Kung wala ang kapital ng aking pamilya, babagsak ang kumpanyang to ngayon din. Ngumiti ng bahagya si Julian. Isang ngiting nagpadama kay Robert na matinding pagkatalo. Ang Montenegro Group? Robert, baka hindi mo pa nababalitaan. Ngunit bago ako pumasok sa silid na ito, formal nang inanunsyo ng aking kumpanya ang pagbili sa halos 60% ng mga utang ng pamilya mo sa bangko. Sa madaling salita, ako na ang may hawak ng mga ari-arian ng pamilya mo. Isang salita ko lang, Robert. At magdedeklara ng bangkorote ang Montenegro Group bago lumubog ang araw na to. Napasandal si Robert sa pader. Tuloy ang nawala ng lakas at pag-asa. Ang kanyang huling baraha ay madaling binasak ni Julian ng walang kahirap-hirap. Lumapit ang mga tauhan ng NBI kay Donato at Elena. Don Donato Alcantara at Doña Elena Alcantara. Kayo nirereklamo ng mga karasong arson, falsification of public documents at grand theft. Sumama kayo sa amin sa tanggapan ng mapayapa. Habang pinapaspasan ng posa sa mga kamay ni Donato, tumingin ito kay Carla na may matinding pagsisisi at galit. Ngunit hindi na siya tinignan ng dalaga. Humarap si Carla sa mga board members na naghihintay ng kanyang susunod na pahayag. Mula sa araw na ito, ang Grand Viceroy Corporation ay babalik sa orihinal nitong pangalan, ang Lawrence Holdings. Matatag na deklarasyon ni Carla habang nakapakatayo sa tabi ni Julian. At gagawin natin ang lahat upang linisin ang pangalan ng aking pamilya. Magsimulang nagpalakpakan ng mga board member. Hudyat ng bagong simula at pagtatapos ng isang dekadang kasinungalingan. Tumingin si Carla kay Julian at sa gitna ng tagumpay na iyon, naramdaman niya ang isang mahigpit na pisil sa kanyang kamay mula sa lalaki nag-alay ng lahat para sa sandaling ito. Matapos ang marahas sa pagbagsak ng mga Alcantara at Montenegro sa boardroom, hindi na nagaksaya ng panahon ng balita. Mabilis na kumalat sa mga pahayagan, telebisyon at social media ang balita tungkol sa pagbabalik na nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Lawrence.
Ang pangalang Carla Lawrence ay naging simbolo ng hustisya at pagbangon mula sa mapait na sinapit ng nakaraan. Ang dating mahinhin, takot at walang tinig na dalaga unti-unti nang naglalako. At ang pumapalit ay isang babaeng may paninindigan at tapang na harapin ang anumang hamon. Lumipas ang ilang linggo ng mga legal na proseso. Sa tulong ng mga pinakamahuhusay na abogado ni Julian, formal lang nailipat kay Carla ang lahat ng mga ari-arian, lupain at bank accounts na marapat na sa kanya mula pa nung bata siya. Sa bawat araw-araw na pag-aayos sa mga dokumento, lagi nasa tabi niya si Julian. Hindi ito umaalis sa kanyang likuran. Nagsisilbing matatag na pader at gabay habang pinag-aaralan ni Carla ang pagpapatakbo ng Lawrence Holdings. Isang hapon, nakatayo si Carla sa loob ng kanyang bagong opisina sa pinakatuktok na palapag ng Lawrence Holdings. Ang silid ay malawak. May mga bintanang gawa sa salamin na nagpapakita ng buong tanawin ng syudad. Hawak niyang isang baso ng mainit na tsaa habang pinaparod ng paglubog ng araw. Pumasok si Julian ng tahimik. Hinubad ang kanyang suit jacket at maluwag na iniluwagan ang kanyang kurbata. Pagod ka na ba ha? Malambing na tanong ni Julian habang lumalapit sa likod ni Carla. Dahan-dahan itong ipinatok ang kanyang mga kamay sa baywang ng dalaga. Isang kilos na naging natural na sa kanilang dalawa sa mga nakaraang linggo. Bahagya, sagot ni Carla sabay sandal na kanyang likod sa matigas sa dibdib ng lalaki. Ngunit mas nangingibabaw ang pakiramdam ng kalayaan, Julian. Sa loob ng 10 taon, pakiramdam ko'y nakatira ako sa isang hawla ng gawa sa ginto. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Pakiramdam ko'y maaari ko nang liparin ang anumang direksyon na gusto ko. Piniit ni Julian si Carla upang iharap to sa kanya. Ang kanyang mga matay puno ng paghanga at malalim na pagmamahal. Harapat dapat ka sa kalayang ito, Carla. Ang tatay at nanay mo. Alam ko nakangiti sila mula sa langit habang pinapanood ka ngayon. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa ligasiya ng pamilyang Lawrence. Ngunit hindi ko naman ito magagawa kung wala ka. Sabi ni Carla habang itinataas ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Julian. Julian, binago mo ang buong buhay ko. Nung gabing tumakas ako sa gitna ng unos, akala ko katapusan ko na. Pero dinala mo ako sa ilalim ng iyong bubong. Pinoprotektahan mo ako at binigyan mo ako ng pagkakataong lumaban. Paano ko ba mababayaran ang lahat ng ginawa mo para sa akin? Umiling si Julian at hinawakan ang kamay ni Carla na nasa kanyang pisngi. Idinikit ito sa kanyang mga labi upang mag-iwan ng isang banayad na halik. Hindi mo kailangan magbayad ng kahit ano, Carla. Ang makita kang ligtas, malaya at masaya ay sapat na kabayaran para sa 10 taon kong paghihintay at paghihirap. Ang tanging hiling ko lang ay ang hayaan mo ako manatili sa tabi mo. Hindi na bilang isang bodyguard na nagtatago sa anino, kundi bilang lalaking magmamahal sa iyo habang buhay. Napatitig si Carla sa mga mata ni Julian. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at puno ng init. Wala nang anumang pagdududa, wala nang anumang lihim na nakaharang sa pagitan nila. Julian, matagal lang sa iyong puso ko. Mula nung gabi bigyan mo ako ng silid sa mansyon mo, hanggang sa sandaling ipinagtanggol mo ako laban kay Robert. Ikaw lang ang lalaking gusto ko makasama sa pagbuo ng buong simula. Dahan-dahang iniyuko ni Julian ang kanyang ulo at sa ilalim ng mapulang liwanag ng paglubog ng araw, pinagsaluhan nilang isang matamis, malalim at tapat na halik. Isang halik na nagtatak ng pagtatapos sa kanilang mga dusa at ang pagsisimula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang taon nang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang pagbawi ni Carla sa kanyang pamilyang ari-arian. Ang pamilyang Alcantara at si Robert Montenegro ay tuloy nang nabulok sa loob ng kulungan. Patapos silang hatulan ng korte ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa mga napatunayang krimen ng arson at pagpatay. Ang hustisya na matagal ang nabaon sa limot ay tuloy na nakamit ng pamilyang Lawrence. Sa ilalim ng pamumuno ni Carla, ang Lawrence Holdings ay muling sumikat at naging isa sa mga nangungunang korporasyon sa bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang isang matagumpay na negosyante, hindi kailanman nakalimutan ni Carla ang taong laging sandigan niya sa gitna ng kahirapan. Ngayong gabi, ang malawak na hardin ng mansyon ni Julian ay napupuno ng mga nagniningning na fairy lights. Mga bulaklak na puting rosas at tugtog ng isang marangyang violin. Isang pribadong pagtitipon na idinaraos. Ang pagdiriwang ng kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan
na dinaluhan lamang ng kanilang mga pinakamalalapit na kaibigan tulad ni Mark at ilang tapat na tauhan. Suot ni Carla ang isang simpleng puting bestida na gawa sa seda, habang si Julian naman ay mukhang napakakisig sa kanyang navy blue na suit. Habang nagsasayaw ang dalawa sa gitna ng hardin sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang isinandal ni Carla ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Naalala mo ba nung unang beses akong mapadpad dito? Bulong ni Carla habang sumasabay sa mabagal na ritmo ng tugtog. Basang-basa ako ng ulan, takot na takot at punong-puno ng sugat ang aking mga paa. Kala ko noon ay dinala mo ako sa isang bagong uri ng impyerno. Natawa ng bahagya si Julian. Isang malalim at sexing tunog ng nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Oo, naalala ko. Ang mukha mo na ay parang isang pusa na handang mangalmot anumang oras at napakahirap mong pasurin sa mga utos ng doktor. Siyempre, dahil hindi ko alam kung ano ang intensyon mo. Natatawang sagot ni Carla sabay kurot ng bahagya sa braso ng lalaki. Ngunit ngayon, kapag tinitingnan ko ang mansyong ito, hindi na ito isang misteryosong lugar para sa akin. Ito na ang aking tahanan, ang aking wagas na kanlungan. Napatigil si Julian sa pagsasayaw. Dahan-dahan siyang humakbang paatras upang tingnan ng diretso si Carla. Ang kanyang mukha ay naging seryoso ngunit puno na walang katapos ang emosyon. Biglang lumuhod si Julian sa isang tuhod sa harap ng dalaga na nagdulot ng gulat at pagpasinghap kay Carla. Si Mark at ang mga katulong ay naroon sa gilid at tahimik na nagpapalakpakan at ngumiti. May nilabas si Julian mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na kulay asul. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang napakagandang singsing na may malaking diamante na napapaligiran ng maliit na emeralds na sumisimbolo sa kulay ng damit na isinuot ni Carla nung araw ng kanilang tagumpay. Carla, Lawrence? Panimula ni Julian. Ang kanyang boses ay may kaunting panginginig na bihira nitong maramdaman. Ginugol kong huling 10 taon ng buhay ko sa pag-iisip kung paano kita ililigtas at bibigyan ng hustisya. Ngunit na makasama kita sa ilalim ng bubong na ito, napagtanto ko na ikaw pala ang nagligtas sa akin mula sa isang buhay na puno ng kadiliman at galit. Ikaw ang aking simula, ang aking kasalukuyan at ang gusto kong maging kinabukasan, Carla. Gagawin mo ba akong pinakamalayang lalaki sa mundo? Will you marry me? Napatakip si Carla sa kanyang bibig, habang ang mga luha ng labis sa kaligayahan ay muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ang lungkot sa mga luhang ito. Puro kagalak at pag-ibig na lamang ang natitira. Yes, Julian. 1,000,000 beses na yes. Malakas na sagot ni Carla habang tumatango. Mabilis na tumayo si Julian at isinuot ang singsing sa daliri ni Carla bago ito binuhat at inikot sa hangin sa gitna ng masiglang palakpakan ng kanilang mga kasamahan. Nang ibaba niya ang dalaga, pinagsaluhan nilang isang matagal at madamdaming halik sa ilalim ng saksi ng buwan at mga bituin. Ang unos na nagdala kay Carla sa mansyon ni Julian ay matagal nang lumipas. At sa piling ng lalaki nag-alay ng buhay para sa kanya, nakatagpo si Carla ng isang walang katapusang kapayapaan at pag-ibig sa ilalim ng isang bonggang bubong na ngayon ay opisyal na nilang pagsasaluhan habang buhay. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Julian at Carla. Nawa kayo nag-enjoy at in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa huli. God bless us all.